Nagpaliwanag ang COMELEC kaugnay sa umunoy discrepancy sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Posible namang matapos na bukas ang canvassing ng mga boto. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Mula sa kabuang 175 certificates of canvass, 159 na ang nabilang ng National Board of Canvassers. Kabilang sa mga na-canvass ang mga COC mula sa ibang bansa at local absentee voting. Nabilang din ang COC mula sa 5 lungsod sa Metro Manila, Baguio City, 5 probinsya sa Luzon, Lapu-Lapu City sa Cebu, General Santos City at probinsya ng Camiguin. Halos lahat na rin daw ng COC ay na-transmit na. Yung po mga nakakaraan, 2 linggo yung canvassing. First time. Kahit i-research nyo sa kasaysayan, sa unang araw pa lang ng canvassing 58, kinakailangan mabilis pero pinagkakatiwalaan. Posibleng matapos na raw ang canvassing bukas. Kaya hindi na rin daw kailangan ng hiling ni Congressman Rodante Marcoleta na partial proclamation para sa mga senatoriable na sa tingin ng COMELEC ay statistically impossible nang maapektuhan ng ranking. Sa tansya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado o Linggo ay maipoproklama na ang mga bagong halal na senador. Sa kasunod na araw naman inaasahan ang proklamasyon ng party list para raw magkasya sa venue. Halimbawa, tapos ka na ng canvassing ng Huwebes o Biyernes, meron ka man lang isang araw to prepare the venue. Gusto naman natin ibigay na kahit paano marangal at maayos yung lugar kung saan ipoproklama yung mga magigiting nating senador at saka miyembro ng Kongreso sa party list. So hinahanda pa po yan. May mga formal na invitation pa nga po na pinapadala upang sila ay makadalo at kasama yung mga miyembro ng kanilang pamilya. Isa pang hiniling ni Marcoleta ay linawin at ilagay sa record ng COMELEC ang paliwanag nito sa issue ng umunoy discrepancy o duplication sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Sasagutin daw ito ng formal ng COMELEC, sabay ng pagsabing walang anomalyang nangyari. Wala pong misteryo na naganap dyan. Talagang yung processing and sequencing po ang nagkaproblema kung bakit nagkaroon tayo ng delay ng pagdadala. And then again po, pinoint out po yan ng mga tao ng transmission group ng COMELEC doon sa mga IT people ninyo. At wala po naging question yung IT people ninyo dahil kitang-kita. Nandun talaga. At kitang-kita po yung pagkakalatag doon sa results website. Wala po kasing doubling sa results website. Doon po doon sa mga private websites nagkaroon ng pagdodoble. Nung nakorek po yun, nagpapasalamat din po kami dun sa ilang ahensya na inayos nila kagad. Tingnan nyo po yung mga websites ngayon, pati sa PPCRB, sabay-sabay na po, halos siya, magkakapareho na po kami ng datos. Wala. At ang tangi lang lagi namin sinasabi, and even in the past, ang kadayaan ay nangyayari dun sa mga natitira pa ring mga human interventions. Bagamat wala pang inilalabas na opisyal na resulta ng canvassing ang COMELEC, nagpalabas na ng pahayag si Senador Bong Revilla. Sa kabila raw ng hindi inaasahan, ay nagpapasalamat pa rin siya sa mga taong sumuporta sa kanya. Pang-14 si Revilla sa partial and unofficial count as of 7:36 p.m. kanina mula sa 97.37% ng clustered precincts sa buong bansa. Pang number 13 si Ben Tulfo na wala pang inilalabas na pahayag. Habang pasok sa top 12 si Senadora Amy Marcos. Mahigit 1 milyon ang lamang niya sa mga sumunod sa kanya. Sa mga nagdaang eleksyon, naging mainit ang agawan sa huling slot sa senatorial race nang ilan ay nauwi noon sa election protest. Si Mayor Abby Binay na pang-15 sa unofficial count, nagpasalamat sa 11 milyong Pilipinong nagtiwala sa kanyang kaya niyang gawing better ang Pilipinas. Handa naman daw maglingkod si Congresswoman Camille Villar na pasok sa top 10 base sa unofficial count. Ang kanyang ina na si Senadora Cynthia Villar nagpasalamat din sa mga sumuporta sa kanya kahit di siya pinalad na manalo bilang kongresista sa Las Piñas. Si Ping Lacson naman sinabing maraming matututunan sa nagdaang eleksyon at sa huli tao ang magpapasya na siyang kahalagahan ng demokrasya. Ang Malacanang, ginagalang daw ang resulta ng eleksyon. Ano mang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Inaasahan na rin daw ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oposisyon pero handa raw nilang labanan ang mga tinawag niyang obstructionist.
Kapag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, tinatayang 80.27% ang voter turnout nitong election 2025. Mataas yan kung ikukumpara sa mga nagdaang midterm elections. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.